hapon mga bata. Magandang hapon, Binibining An. Maaari ba kayong tumayo upang tayo ay manalangin? Opo. Sa ngalan ng Ama, Sa ngalan ng ng Ama, Anak, ng Anak, ng Espiritu ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, gabayan mo gabayan mo kami sa panibagong araw na ito. sa panibagong araw na ito. Naway bigyan mo kami Bigyan mo kami ng malawak na ng isipan malawak na isipan upang aming maintindihan upang aming maintindihan ang panibagong araw. panibagong araw. Maraming salamat Maraming salamat. sa ngalan ng Ama, ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Binibining An. Ayusin ang mga upuan at pulutin ang mga kalat na nakikita. Pagkatapos ay maaari nang umupo ang lahat ng walang ingay. Gregory, pangit, bantot, bao. Binibini, oh. Huwag Si kayong George. mag-away, class. Ang Bibigyan ko bully. kayo ng pasulit ngayong araw na ito. So, patawad po. Mayroon bang lumiban sa ating klase, mga bata? Wala po, ma'am. Lahat po dito ay kumpleto. Ngayon, dumako naman tayo sa ating mga alintuntunin. Una, kung may tanong o sasagot, ipataas ang kanang kamay. Pangalawa, makisali sa mga aktibidad na ibibigay ng guro. At pangatlo, makinig sa guro habang nagsasalita. Ang susunod na tatalakayin natin ay ang pagsasanay. Pakilabas ang inyong mga kwaderno. Sa anong dahilan, bakit isinulat ni Jose P. Rizal ang Noli Me Tangere? One. Gregory, Po, maari po bang tumayo? bakit po ako? Si George po. Ikaw ang tinuro ko. Bakit po? Pakisagutan ang tanong ko, Gregory. Opo, Binibining An. Sa anong dahilan, bakit isinulat ni Jose P. Rizal ang nobelang Noli Me Tangere? Dahil po sa pang-aabuso na ginawa ng mga pari noon sa panahon ng Kastila, kaya po naisulat ni Dr. Jose P. Rizal ang nobelang Noli Me Tangere. Magaling kahit maingay ka. Salamat po. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa balik-aral. Ano nga ulit yung tinalakay natin noong nakaraang pulong? Ang tinalakay po natin noong nakaraang pulong ay tungkol sa kahulugan ng pakikinig. Ano naman ang kahulugan ng pakikinig? Ang pakikinig po ay ang kakayahang tumukoy at maunawa kung anong sinasabi ng kausap. Magaling. Ako naman tayo sa ating pangganiyak. What's on your mind o ano ang nasa inyong isipan? Gregory, Po, maaari bang magbigay ng halimbawa ng pagganiyak? ano po yan, ma'am? Ano po yan? Maaari bang magbigay ng halimbawa ng pagganiyak? Okay po, okay po. Ano na? Binyagan po, ma'am. Binibining An pala. Magaling. Salamat po. Maaari bang tumayo at pakibasa ang paganiyak na tanong? Okay po, Binibining An.
Ang paganyak na tanong ay, ano-anong pagtitipon ang inyong nadaluhan o naranasan mo na bang dumalo sa isang pagtitipon? Para sa ikatlong tanong, paano mo pinagdiriwang ang isang pagtitipon? George, paano mo pinagdiriwang ang isang pagtitipon? Ang pagtitipon po na aking napagdiriwang o sabay po kaming nagdiriwang ng aking mga magulang ay ang aking karawan. Kasi po sa aking karawan, marami po kaming handaan at nakapagbibigay po kami ng saya sa aming mga kapitbahay, kamag-anak sa isang munting pagsasalo po, binibiningan. Magaling kahit maingay ka rin. Maraming salamat po, ma'am. Si Gregory po yung maingay, hindi po ako, nananahimik lang po ako dito eh. Ang gulo-gulo at ang kulit-kulit niya. Layunin. Sa pagtapos ng aralin, ang mag-aaral ay inasahan na ipapaliwanag ang nilalaman ng unang kabanata ng Noli Me Tangere. Pangalawa, maibibigay ang mga talasalitaan mula sa unang kabanata ng Noli Me Tangere. At ang panghuli, makakagawa ng slogan mula sa unang kabanata ng Noli Me Tangere. Mga talasalitaan. Pampang. Sa gilid ng ilog. Halimbawa, ang bahay ni Kapitan Tiago ay matatagpuan sa Kalian Luwagi, malapit sa pangpang ng ilog Binondo. Erehe. Taong sumusuway o ayaw sumunod sa ipinag-uutos ng simbahan. Halimbawa, isang Indio ang tinutukoy ni Padre Damaso nang namatay ng isang erehe. Pangatlo, kantanon. Dumalo sa handaan ng walang imbitasyon o gate crusher. Halimbawa, maraming mga kantanod ang inaasahang dadalo sa piging o pagtitipon. Kobyertos, mga kasangkapang pagkain, ng balansing ng kobyertos at higit na nagpapasigla ng buong paligid sa tahanan ni Kapitan Tiago. Tumalilis, biglang umalis, pumalipas, biglang nakaalis. Halimbawa, agad tumalilis si Tia Isabel patungong kusina nang marinig ang nabasag na pinggan. Mga tauhan sa nobela. Tia Isabel, ang babae ni Kapitan Tiago, siya ang tagapangasiwa sa handaan. Padre Sibelia, isang Dominiko na formal at maingat sa pananalita. Padre Damaso, isang matandang pareng Fransiskano na masalita at mabilis kumilos. Teniente Guevara, ang teniente ng mga Guardia Civil. Doña Victorina, ang asawa ni Don Tiburcio, mga panauhin sa piging na huling dumating. La Roja, isa sa mga Kastilang dumalo sa piging o pagtitipon. Don Tiburcio de Espadanya, ang asawa ni Doña Victorina. Noli Me Tangere, na ang pamagat, isang pagtitipon. Bago matapos ang buwan ng Oktubre, ay nagpapahayag si Don Santiago de los Santos o mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago na may magaganap na handaan sa kanilang bahay. Mababa ang bahay ni Kapitan Tiago dahil hindi maayos ang pagkakagawa ng arkitekto at epekto na rin ng nagdaang lindol, bagyo, at kalamidad. May naimbitahan siyang mga panauhin at
lumaganap ang balitang ito sa buong Binondo, Intramuros, at ilan pang lugar sa Kamaynilaan. Ang mga kadete sa paligid ng bahay ay masayang nag-uusap, pinagmamasdan nila ang mga panauhin gaya ng mga praile, mga sundalo, at ilang pang mga karaniwang mamamayan. Kausap ni Padre Damaso ang isang binatang may mapulang buhok. Nagpapahayag si Padre Damaso ng kanyang saloobin ukol sa kanyang paninirahan sa Pilipinas at ang tungkol sa kanyang 20 taong panilbihan bilang kora ng San Diego. Ngunit, masama ang kaniyang loob sapagkat hindi umano marunong tumanaw ng utang na loob ang mga mamamayan ng San Diego. Muling tumaas ang boses ni Padre Damaso at sinabing may wala namang mas higit pa sa kamangmangan ng mga Indyo. Pinutol ni Padre Sibilia ang paghimutok ni Padre Damaso, ngunit hindi pa rin natitinag ang pare. Patuloy ito sa pagtaas ng boses at nakikipagbalitaktakan sa mga kausap. Ni Teniente Guevara si Padre Damaso, naging matinding pagtatalo at namagitan na si Padre Sibilia. Naungkat ang mga nakaraan na sa sinabi ni Teniente Guevara tungkol sa isang taong marangal na namatay, ngunit dahil sa hindi ito nangumpisan ay naturingan ng erehe at pinahukay ang bangkay nito at ipinatapon sa ilog. Sinabi rin ni Teniente Guevara na ang marangal na taong ito ay may kaisa-isang anak na pinag-aral sa Europa. Ito ang dahilan ng pagkalipat ni Padre Damaso sa ibang lalawigan. Nang umalis ang teniente, humingi ng paumanhin si Padre Sibilia kay Padre Damaso dahil naungkat ang masilang bagay sa nakaraan. Hindi pa rin nawawala sa mukha ni Padre Damaso galit at pagkakasuklam. Ilang sandali pa'y dumating na ang mga asawang di Hispania at nabaling ang pansin ng ibang tao sa bagong mga bisita.